Mahigit 7 milyong Pilipino ang may sakit sa bato at marami sa kanila ay hindi pa ito alam. Ibig sabihin, posible na kahit wala kang nararamdamang kakaiba, may mga senyales na ipinapakita na ang katawan mo, lalo na sa paraan ng iyong pag-ihi, na madalas ay hindi natin napapansin o binibigyang halaga. Gaano kadalas ang pag-ihi mo? Gaano karami ang lumalabas? Ilang minuto matapos kang uminom ng tubig bago ka makaramdam ng pag-ihi? Napapansin mo ba kung malinaw o madilaw ang kulay nito? Ang mga simpleng tanong na ito ay hindi lang tungkol sa daily routine. Maaring ito na ang mga unang senyales kung maayos pa bang gumagana ang iyong kidneys o kung may nagsisimula ng problema sa loob ng katawan mo. Mas nakakabahala, maraming tao ang naniniwala na malakas ang bato kapag bihira silang umihi. Pero sa totoo lang, ang madalang na pag-ihi ay maaaring indikasyon na hindi na epektibong nakakapag-filter ang kidneys ng waste at fluids. At dahil silent ang kidney problems, posible na may nangyayari na palang damage kahit wala ka pang nararamdamang sintomas. Manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil may mga bagay kang matututunan na malamang ay hindi mo pa naririnig tungkol sa kidney health, mga senyales na pwede mong suriin sa bahay, mga pagkain at halamang Pilipino na makakatulong at mga maling paniniwala na posibleng nakakasira na pala sa iyong katawan ngayon pa lang. Kung gusto mo ng ganitong klaseng practical at life-saving na impormasyon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang organs ng kidneys. Dalawa lang sila, maliit pa kumpara sa ibang organs, pero napakalaki ng papel nila sa buhay mo. Ang kidneys ang nagsasala ng dugo, nagtatanggal ng toxins, nagbabalance ng fluids, at tumutulong sa blood pressure control. Kasama rin sila sa paggawa ng red blood cells, kaya konektado rin sila sa energy levels mo. Sa madaling salita, parang built-in na cleaning system ng katawan mo ang kidneys para siguraduhin na malinis ang dugo mo at maayos ang balanse ng tubig, asin, at minerals sa katawan. Kapag maayos ang takbo ng kidneys mo, maayos din ang pakiramdam mo, mas may energy ka, mas stable ang blood pressure, at mas maayos ang overall health. Pero heto ang problema. Ang kidneys ay tinatawag na silent organs. Ibig sabihin, kahit may sira na sila, madalas wala kang nararamdaman agad. Walang agad na matinding sakit, walang obvious na sintomas, kaya maraming tao ang akala ay okay lang sila, kahit unti-unti nang naaapektuhan ang kanilang kidneys. Sa katunayan, sa maraming kaso, umaabot na sa 50% o higit pa ang damage bago pa lumabas ang malinaw na sintomas. At kapag naramdaman mo na ito, tulad ng pamamaga ng paa, madaling pagkapagod, o pagbabago sa ihi, posible na advance na ang kondisyon. Mas nakakaalarma pa, maraming Pilipino ang hindi alam na may problema na pala sa kanilang kidneys. Dahil dito, napakahalaga na maging mapanuri sa mga simpleng senyales na ibinibigay ng katawan mo araw-araw, lalo na sa pag-ihi. Ang kulay, dalas, dami, at amoy ng ihi mo ay parang daily report ng kidneys mo. Kaya habang maaga pa, matutong makinig sa katawan. Dahil minsan, ang maliliit na pagbabago na binabaliwala natin ngayon ay maaaring maging seryosong problema bukas kung hindi agad maaaksyonan. Balikan natin ang tanong. Sino ang mas healthy, yung umiihi agad pagkatapos uminom ng tubig o yung kaya maghapon na hindi pumupunta sa banyo? Maraming Pilipino ang naniniwala na mas malakas ang bato kapag bihira umihi. Pero sa medical reality, hindi ganoon kasimple ang sagot. Kapag umiinom ka ng tubig, dumadaan ito sa digestive system, pumapasok sa dugo at dinadala sa kidneys. Doon, sasalain ng kidneys ang sobrang tubig at waste products. Kung maayos ang function ng kidneys mo at sapat ang hydration mo, normal lang na maramdaman mong umihi within 20 to 30 minutes. Ibig sabihin, kung mabilis kang naiihi pagkatapos uminom ng tubig, kadalasan, hindi iyon problema. Sa maraming kaso, indikasyon pa nga iyon na responsive at efficient ang kidneys mo. Pero may caveat. Kung ang pag-ihi ay madalas pero kaunti lang ang lumalabas, may kasamang hapdi, o kailangan mong gumising ng maraming beses sa gabi, maaaring may ibang kondisyon tulad ng urinary tract infection,
enlarged prostate o diabetes. Sa kabilang banda, ang taong halos hindi umiihi buong araw ay mas dapat pagtuunan ng pansin. Una, maaaring kulang siya sa tubig. Kapag dehydrated ang katawan, naglalabas ng hormone ang brain para pigilan ang pagkawala ng tubig. Resulta nito, nagiging concentrated ang ihi at kumukonti ang pag-ihi. Ang problemang ito ay hindi lang simpleng dehydration. Kapag laging concentrated ang ihi, tumataas ang chance ng kidney stones dahil sa pagdikit-dikit ng minerals tulad ng calcium at uric acid. Ikalawa, ang ugali ng pagpipigil ng ihi ay mapanganib din. Kapag matagal na naiipon ang ihi sa pantog, nagiging breeding ground ito ng bakterya. Maaari itong magdulot ng infection na pwedeng umakyat sa kidneys. At ikatlo, kung umiinom ka naman ng sapat na tubig pero bihira ka pa ring umihi, lalo na kung may kasamang pamamaga sa paa o mukha, maaaring senyales na ito ng kidney dysfunction. Hindi na nailalabas ng kidneys ang excess fluid, kaya naiipon ito sa katawan. Para mas maintindihan mo, isipin mo ang kidneys bilang high-tech filter. Araw-araw, nagfi-filter sila ng napakalaking volume ng dugo. Sa proseso, gumagawa sila ng tinatawag na primary urine na umaabot sa napakalaking dami internally, pero karamihan dito ay nire-reabsorb pabalik sa katawan. Ang natitira mga toxins at sobrang tubig ang nagiging ihi na inilalabas mo. Kaya, bawat pag-ihi mo, parang mini health report iyon ng katawan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga senyales na dapat mong bantayan. Ang kulay ng ihi ay isa sa pinakamadaling indicator. Ang healthy na ihi ay maputlang dilaw. Kapag masyadong madilim, maaaring kulang ka sa tubig. Pero kung may pula o kulay tsaa, kailangan mo nang magpatingin agad dahil maaaring may dugo o muscle breakdown na nangyayari. Ang bula sa ihi ay isa pang mahalagang senyales. Kung ang bula ay mabilis mawala, normal lang iyon. Pero kung makapal at hindi nawawala, maaaring may protein sa ihi, isang early sign ng kidney damage. Ang pamamaga sa paa, binti, o talukap ng mata ay indikasyon na hindi na ilalabas ng kidneys ang sobrang tubig. Kapag pinindot mo ang balat at may naiwan na marka, hindi iyon normal. Ang pagkapagod at pamumutla ay maaari ring konektado sa kidneys. Kapag mahina ang kidneys, bumababa ang production ng hormone na responsable sa paggawa ng red blood cells. Resulta nito, nagkakaroon ng anemia. At ang biglaang pagtaas ng blood pressure ay isa ring red flag. Ang kidneys at blood pressure ay magkaugnay. Kapag may problema ang isa, apektado ang isa pa. Kung nakakarating ka hanggang dito, ibig sabihin interesado ka talagang alagaan ang kalusugan mo. I-like mo ang video na ito. Mag-comment kung alin sa mga sintomas ang nararanasan mo o gusto mong maintindihan pa. At mag-subscribe para mas marami pa tayong matulungan na maging mas aware, mas healthy, at mas empowered pagdating sa kanilang katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga halamang gamot na karaniwan sa Pilipinas na maaaring makatulong sa kidney health. Tandaan, ang mga ito ay bahagi ng tradisyonal at suportang pangkalusugan pero hindi kapalit ng tamang gamutan. Ang sambong ay isa sa pinakakilala at aprobadong halamang gamot sa Pilipinas, lalo na para sa urinary health. Isa itong natural na diuretic. Ibig sabihin ay pinapadami nito ang paglabas ng ihi. Dahil dito, nakakatulong itong linisin ang urinary tract sa pamamagitan ng pag-flush ng toxins at mga waste products mula sa katawan. Isa sa mga pangunahing gamit nito ay para sa mga maliliit na kidney stones dahil ang mas madalas na pag-ihi ay tumutulong para mailabas ang maliliit na bato bago pa ito lumaki. Mayroon din itong mild anti-inflammatory effect na maaaring makatulong kung may irritation sa urinary tract. Gayunpaman, hindi ito dapat abusuhin. Kapag nasobrahan ang paggamit ng sambong, maaari itong magdulot ng dehydration o imbalance sa electrolytes. Kaya mahalaga pa rin ang tamang dosage at sapat na pag-inom ng tubig habang ginagamit ito. Ang banaba ay kilalang halamang gamot para sa blood sugar control. Taglay nito ang corosolic acid, isang compound na tumutulong sa pag-regulate ng glucose sa dugo. Mahalaga ito sa kidney health dahil ang diabetes
ay isa sa pangunahing sanhi ng kidney disease. Kapag mataas ang blood sugar sa mahabang panahon, unti-unting nasisira ang maliliit na blood vessels sa kidneys na nagdudulot ng diabetic nephropathy. Sa pamamagitan ng pagtulong sa pagkontrol ng blood sugar, ang banaba ay indirectly na nagpoprotekta sa kidneys laban sa long-term damage. Karaniwan itong iniinom bilang tsaa o capsule form, pero, paalala, kung ikaw ay umiinom na ng gamot para sa diabetes, dapat mag-ingat sa paggamit ng banaba dahil maaaring bumaba ng sobra ang blood sugar. Mahalaga ang konsultasyon sa doktor bago ito isama sa routine. Ang lagundi ay mas kilala bilang halamang gamot para sa ubo at hika. Pero mayroon din itong anti-inflammatory at antioxidant properties na kapakipakinabang sa buong katawan. Bagamat hindi ito direktang ginagamit para sa kidney problems, ang kakayahan nitong magbawas ng inflammation ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Tandaan na ang chronic inflammation ay isa sa mga factor na maaaring magpalala ng iba't ibang sakit, kabilang na ang kidney disease. Bukod dito, ang mga antioxidant sa lagundi ay tumutulong protektahan ang cells laban sa damage mula sa free radicals. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng healthy organ function kasama na ang kidneys. Ang mga halamang ito ay suporta lamang sa kalusugan. Hindi sila kapalit ng gamot, lalo na kung ikaw ay may diagnosed kidney disease, diabetes, o iba pang kondisyon. Kung ikaw ay may iniindang sakit o umiinom ng maintenance medication, kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng anumang herbal remedies. Tandaan, ang natural ay hindi palaging nangangahulugang ligtas sa lahat ng sitwasyon. Ang pinakamabisang paraan pa rin para mapanatiling healthy ang kidneys ay kombinasyon ng tamang pagkain, sapat na tubig, regular na check-up, at maagang pag-aksyon sa mga senyales ng katawan. Pagdating naman sa gulay, napakaraming lokal na pagkain sa Pilipinas ang pwedeng makatulong sa pagpapanatili ng healthy kidneys. Pero, mahalaga ring maintindihan kung paano sila nakakatulong hindi lang basta healthy, kundi may specific na benepisyo sa bato. Ang malunggay ay isa sa pinaka-nutritious na gulay na madaling mahanap sa Pilipinas. Mayaman ito sa iron, vitamin C, at antioxidants na mahalaga para sa mga taong may kidney concerns. Isa sa karaniwang problema ng may sakit sa bato ay anemia, kakulangan sa red blood cells dahil naaapektuhan ng kidney damage ang production ng erythropoietin, hormone na tumutulong gumawa ng RBCs. Dito pumapasok ang malunggay. Ang iron at nutrients nito ay tumutulong suportahan ang blood health at energy levels. Bukod dito, ang antioxidant sa malunggay ay tumutulong labanan ang oxidative stress na isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang kidney cells over time. Sa regular na pagkain nito sa sabaw o ginisang ulam, nakakatulong ito sa overall protection ng katawan. Ang kangkong ay isang hydrating na gulay dahil mataas ang water content nito, kaya nakakatulong ito sa pagpapanatili ng tamang fluid balance sa katawan. Mahalaga ito para sa kidney health dahil ang sapat na hydration ay tumutulong sa kidneys na mag-filter ng dugo ng mas maayos at mailabas ang waste products sa pamamagitan ng ihi. Kapag kulang sa tubig ang katawan, mas nahihirapan ang kidneys gawin ang kanilang trabaho, kaya ang pagkain ng mga pagkaing may natural na tubig tulad ng kangkong ay isang simpleng paraan para makatulong. Mayroon din itong mild diuretic effect, ibig sabihin ay nakakatulong itong bahagyang pataasin ang pag-ihi. Hindi ito kasing lakas ng mga gamot, pero sapat para makatulong sa regular na paglabas ng excess fluids at toxins. Sa ganitong paraan, nababawasan ang posibilidad ng fluid retention o pamamaga at natutulungan ang urinary system na manatiling malinis at aktibo. Para sa mga taong may sedentary lifestyle o hindi madalas uminom ng tubig, ang ganitong uri ng gulay ay may dagdag na benepisyo. Bukod pa rito, ang kangkong ay may taglay na magnesium at potassium na mahalaga sa maayos na function ng muscles at nerves. Ang magnesium ay tumutulong sa pag-relax ng blood vessels, na maaaring makatulong sa blood pressure control, isang mahalagang factor sa kidney health. Samantala, ang potassium ay tumutulong sa balanse ng fluids at electrolytes sa katawan. Ngunit dito rin kailangang mag-ingat, lalo na kung may existing kidney disease.
Kapag hindi na maayos ang function ng kidneys, maaaring hindi nila mailabas ang sobrang potassium na pwedeng magdulot ng komplikasyon sa puso. Ang sayote ay isa sa pinaka-kidney-friendly na gulay dahil ito ay low in sodium at low in fat, kaya hindi nito pinapahirapan ang kidneys sa pagproseso ng waste. Dahil magaan ito sa katawan, madalas itong nire-rekomenda sa mga taong may maintenance diet para sa kidney health. Nakakatulong din ito sa blood pressure control, na isang mahalagang factor dahil ang high blood pressure ay maaaring makasira ng kidneys sa paglipas ng panahon. Bukod pa doon, mataas din ang water content ng sayote, kaya nakakatulong ito sa hydration at digestion. Kaya hindi nakakapagtaka na staple ito sa mga pagkaing tulad ng tinola, isang ulam na parehong comforting at kidney-friendly. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene at iba't ibang antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng cells laban sa damage na dulot ng free radicals. Kapag mas kaunti ang cell damage sa katawan, mas napoprotektahan din ang mga organs kabilang na ang kidneys laban sa unti-unting pagkasira. Ang beta-carotene ay kino-convert din ng katawan bilang vitamin A na mahalaga sa immune function at sa pagpapanatili ng healthy tissues. Ang mga benepisyong ito ay hindi lang para sa mata, kundi pati sa cardiovascular health. Mahalaga ang malusog na puso at blood vessels dahil ang kidneys ay umaasa sa maayos na daloy ng dugo para magawa ang kanilang trabaho. Kapag mahina ang cardiovascular system halimbawa, kung may mataas na cholesterol o baradong ugat bumababa ang kalidad ng blood flow papunta sa kidneys. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng damage sa kanilang filtering units na tinatawag na nephrons. Dahil dito, ang pagkain ng kalabasa ay isang indirect na paraan ng pagprotekta sa kidneys. Sa pamamagitan ng pagtulong nito sa pagpapababa ng inflammation at pagsuporta sa heart health, napapanatili rin ang maayos na circulation na kritikal para sa kidney function. Ang anti-inflammatory properties nito ay mahalaga dahil ang chronic inflammation ay isa sa mga silent contributors sa maraming sakit, kabilang ang kidney disease. Bukod pa rito, ang kalabasa ay madaling tunawin at karaniwang magaan sa tiyan, kaya ito ay magandang isama sa araw-araw na pagkain, lalo na sa mga sabaw at lutong bahay. Mayroon din itong fiber na tumutulong sa digestion at sa pagkontrol ng blood sugar na isa pang mahalagang aspeto sa pag-iwas sa kidney damage. Gayunpaman, tulad ng kangkong, may taglay itong potassium. Sa mga taong may normal na kidney function, hindi ito problema at mahalaga pa nga para sa electrolyte balance. Ngunit kung may advanced kidney disease, maaring hindi na kayang ilabas ng kidneys ang sobrang potassium sa katawan. Kapag ito ay naipon, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon, lalo na sa puso. Kaya sa ganitong kondisyon, mahalaga ang tamang portion at gabay ng doktor o dietitian. Ang repolyo ay isa sa mga pinakamagandang gulay para sa kidney health, lalo na para sa mga may kondisyon na. Ito ay mababa sa potassium, kaya mas ligtas ito kumpara sa ibang gulay para sa mga taong kailangang limitahan ang mineral na ito. Mayaman din ito sa vitamin K, vitamin C at fiber na tumutulong sa overall health. Isa pa sa pinakamahalagang benepisyo nito ay ang anti-inflammatory properties. Dahil ang inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kidney damage, ang regular na pagkain ng repolyo ay maaaring makatulong sa pagprotekta ng kidneys. Bukod dito, sinusuportahan din nito ang digestive health na mahalaga dahil ang maayos na digestion ay tumutulong mabawasan ang toxin buildup sa katawan. Hindi lahat ng healthy na gulay ay automatic na ligtas para sa lahat lalo na kung may advanced kidney disease ka. May mga gulay na mataas sa potassium at phosphorus na kailangang limitahan depende sa kondisyon mo. Kaya kung ikaw ay may iniindang sakit sa bato, mahalagang kumonsulta sa doktor o dietitian. Alamin ang tamang portion sizes. Iwasan ang self-diagnosis. Sa huli, ang tamang kaalaman sa pagkain ang isa sa pinakamabisang paraan para maprotektahan ang iyong kidneys araw-araw. Marami ring maling paniniwala na dapat nating iwasto,
lalo na sa social media at tradisyonal na kwentuhan na akala natin ay nakakatulong pero sa totoo lang ay maaring nakakasama pa sa kidneys. Mahalaga na malinaw ito dahil ang maling impormasyon ay pwedeng magdulot ng maling desisyon sa kalusugan. Isa sa pinakakaraniwang paniniwala ay ang pagkain ng lamang loob ng hayop tulad ng atay o bato bilang paraan para palakasin ang sariling kidneys. Sa unang tingin, parang may logic ito, pero hindi ito suportado ng siyensya. Ang mga lamang loob ay mataas sa purines na nagiging uric acid sa katawan. Kapag tumaas ang uric acid, tumataas ang posibilidad ng gout at pagbuo ng kidney stones. Sa halip na makatulong, nadadagdagan pa ang trabaho ng kidneys sa pag-filter ng waste. Kung madalas at marami ang pagkain nito, maaari pa itong magdulot ng mas malaking strain sa kidneys sa paglipas ng panahon. Isa pang laganap na paniniwala ay ang paggamit ng mga tinatawag na miracle herbal drinks na nangangakong kayang pagalingin ang kidneys sa loob lamang ng ilang araw. Dahil sa kagustuhan ng maraming tao na magkaroon ng mabilis na solusyon, madaling mahulog sa ganitong mga pangako. Ngunit sa realidad, karamihan sa mga produktong ito ay walang sapat na scientific basis at hindi dumaan sa masusing pag-aaral. May mga pagkakataon pa na ang ilan sa mga ito ay may halong sangkap na hindi nakalagay sa label, tulad ng malalakas na diuretics o iba pang kemikal na maaaring makasama sa katawan. Maaring pansamantalang gumaan ang pakiramdam, pero hindi nito tunay na inaayos ang problema at maaari pang magdulot ng karagdagang pinsala sa kidneys. Mayroon ding paniniwala na ang fasting detox o matagal na hindi pagkain ay nakakatulong para linisin ang kidneys. Sa katunayan, ang kidneys mismo ang natural na nagde-detox ng katawan araw-araw. Hindi nila kailangan ng espesyal na detox program para gumana ng maayos. Kapag nag-fasting ng sobra o hindi tama, maaaring magdulot ito ng dehydration at kakulangan sa nutrients. Dahil dito, mas nahihirapan ang kidneys gawin ang kanilang trabaho at maaaring tumaas ang waste products sa dugo. Sa halip na makatulong, nagiging dagdag na stress pa ito sa katawan. May mga tao rin na naniniwala na okay lang hindi uminom ng sapat na tubig basta't hindi sila nauuhaw. Ngunit ang pakiramdam ng uhaw ay kadalasang huli ng senyales na kailangan na ng katawan ng tubig. Kapag kulang sa hydration, mas nagiging concentrated ang ihi at mas tumataas ang risk ng kidney stones. Ang kidneys ay nangangailangan ng sapat na fluid para maayos na ma-filter ang dugo at mailabas ang toxins. Ang hindi regular na pag-inom ng tubig ay unti-unting nakakaapekto sa kanilang function. Isa sa pinakamapanganib na paniniwala ay ang pag-aakalang kung wala kang nararamdaman ay wala kang problema sa kidneys. Dahil ang kidneys ay tinatawag na silent organs. Maaaring may nangyayaring damage kahit wala pang malinaw na sintomas. Sa maraming kaso, nalalaman lamang ang problema kapag malala na ang kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang regular na check-up, lalo na kung may diabetes, high blood pressure, o family history ng kidney disease. Sa huli, ang tamang pag-aalaga sa kidneys ay hindi nakabase sa mabilisang solusyon o paniniwala na walang sapat na ebidensya. Ito ay nakasalalay sa tamang kaalaman, balanseng pagkain, sapat na hydration, at maagang pagkilala sa mga senyales ng katawan. Ang pagwawasto ng mga maling paniniwala ay isang mahalagang hakbang para mapanatiling malusog ang kidneys sa pangmatagalan. Ang tunay na proteksyon ng kidneys ay hindi nakukuha sa isang produkto o biglaang pagbabago, kundi sa mga simpleng gawain na inuulit araw-araw. Ito ang mga habits na unti-unting nagtatayo ng matibay na depensa para mapanatiling maayos ang kidney function sa pangmatagalan. Ang pag-inom ng tubig ay isa sa pinaka-basic pero pinaka-importanteng hakbang. Hindi kailangang biglain o uminom ng napakarami agad, kundi mas mainam ang paunti-unti pero tuloy-tuloy sa buong araw. Sa ganitong paraan, natutulungan ang kidneys na maayos na ma-filter ang dugo at mailabas ang waste products nang hindi sila nabibigla. Kapag sapat ang hydration, mas malinaw ang ihi at mas mababa ang risk ng kidney stones at toxin buildup. Ang pagbawas sa asin ay mahalaga
dahil ang sobrang sodium ay direktang nagpapataas ng blood pressure. Kapag mataas ang blood pressure, nasisira ang maliliit na blood vessels sa kidneys na responsable sa filtration. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng permanent damage. Kaya kahit sa simpleng pagkain, mahalagang maging maingat sa mga processed foods, instant noodles, delata, at iba pang pagkaing mataas sa asin. Ang pag-iwas sa self-medication, lalo na sa madalas na paggamit ng pain relievers, ay isa ring kritikal na hakbang. Maraming over-the-counter na gamot, lalo na ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, ang maaaring makasama sa kidneys kapag ininom ng madalas o walang gabay ng doktor. Bagamat nakakatulong ang mga ito sa pananakit, maaari naman nilang maapektuhan ang daloy ng dugo sa kidneys at magdulot ng damage kung maaabuso. Mahalaga rin ang pagkontrol sa blood sugar at blood pressure dahil ito ang dalawa sa pangunahing sanhi ng kidney disease. Kapag mataas ang blood sugar, nasisira ang maliliit na bahagi ng kidneys na nagsasala ng dugo. Ganito rin ang epekto ng uncontrolled hypertension. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na monitoring, at pagsunod sa payo ng doktor, maiiwasan ang unti-unting pagkasira ng kidneys. Ang regular na paggalaw ng katawan, kahit simpleng paglalakad araw-araw, ay may malaking epekto sa kidney health. Ang ehersisyo ay tumutulong sa maayos na sirkulasyon ng dugo, kontrol ng timbang, at regulation ng blood pressure. Hindi kailangang mabigat o komplikado, kahit 20 hanggang 30 minutong lakad ay malaking tulong na. Ang sapat na tulog ay madalas na nababaliwala, pero napakahalaga nito. Habang natutulog, nagkakaroon ng pagkakataon ang katawan na mag-repair at mag-regulate ng iba't ibang systems, kabilang ang kidneys. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance at stress sa katawan, na maaaring makaapekto rin sa kidney function sa paglipas ng panahon. At isa sa pinakasimpleng pero madalas nakakalimutang gawain ay ang hindi pagpigil ng ihi. Kapag madalas mong pinipigilan ang pag-ihi, tumataas ang pressure sa urinary system at maaaring magdulot ng impeksyon o iba pang komplikasyon. Sa paglipas ng panahon, maaari rin itong makaapekto sa kidneys. Ang pag-ihi ay natural na paraan ng katawan para ilabas ang waste, kaya hindi ito dapat pinipigilan. Sa puntong ito, malinaw na ang pinakamahalagang mensahe. Ang kalusugan ng iyong kidneys ay hindi nakadepende sa iisang gamot, iisang herbal, o iisang diet. Ito ay bunga ng araw-araw mong desisyon, mga simpleng gawain na kadalasan ay binabaliwala natin, pero may malaking epekto sa loob ng maraming taon. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa lahat ng napag-usapan natin, ito ay ito. Ang katawan mo ay hindi basta-basta nasisira ng biglaan. Kadalasan, ito ay unti-unting napapagod, napipinsala, at nahihirapan habang tahimik na nagbibigay ng mga senyales. At ang kidneys, bilang isa sa pinaka-silent na organs, ay kadalasang huli ng nagsasalita. Kaya ang pinakamahalagang skill na pwede mong matutunan ay hindi kung anong gamot ang iinumin, kundi kung paano makinig sa katawan mo. Kapag napansin mong nagbago ang kulay ng ihi mo, huwag mo itong balewalain. Kapag napapansin mong mas madalas o mas bihira kang umihi kaysa dati, tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Kapag may pamamaga, pagkapagod, o kakaibang pakiramdam, huwag mong agad ipasa sa pagod lang o normal lang sa edad. Dahil sa totoo lang, maraming seryosong sakit ang nagsisimula sa ganitong maliliit na senyales. Isa pang mahalagang paalala ay ang hydration. Hindi sapat na umiinom ka lang ng tubig kapag nauuhaw ka. Habang tumatanda tayo, bumababa ang sensitivity ng katawan sa uhaw. Ibig sabihin, kapag nauuhaw ka na, maaaring matagal ka ng kulang sa tubig. Ang mas tamang paraan ay ang regular na pag-inom ng tubig sa buong araw. Hindi kailangang paramihin ng biglaan, ang mas mahalaga ay consistency. Ang katawan mo ay mas mahusay mag-function kapag steady ang supply ng tubig, hindi yung biglaang dami tapos matagal na wala. Pero kasabay nito, kailangan ding maging balanse. Ang sobrang pag-inom ng tubig, lalo na kung may existing kidney condition ka, ay maaari ring makasama.
Kaya mahalagang kilalanin mo ang sariling katawan mo at, kung kinakailangan, kumonsulta sa doktor para sa tamang gabay. Pagdating naman sa pagkain, tandaan mo na ang kidneys ay hindi lang naapektuhan ng isang pagkain, kundi ng pattern ng pagkain mo araw-araw. Ang sobrang asin ay isa sa pinakamalaking kalaban ng kidneys. Hindi lang dahil pinapataas nito ang blood pressure, kundi dahil pinipilit nitong magtrabaho ng mas mabigat ang kidneys para ibalanse ang sodium sa katawan. At sa paglipas ng panahon, ang ganitong stress ay nagdudulot ng damage. Subukan mong maging mas conscious sa asin. Hindi mo kailangang biglang alisin lahat, pero pwede mong simulan sa pagbabawas. Gumamit ng natural na pampalasa tulad ng bawang, luya at sibuyas para mapanatili ang lasa ng pagkain kahit mas kaunti ang asin. At huwag kalimutan ang gulay. Ang mga simpleng gulay na karaniwan sa Pilipinas, malunggay, sayote, kangkong, repolyo ay hindi lang affordable, kundi napakayaman din sa nutrients na sumusuporta sa overall health, kabilang na ang kidneys. Pero tandaan, kung may existing kidney disease ka, may mga gulay na kailangang limitahan dahil sa potassium content. Kaya mahalagang hindi basta-basta sumunod sa general advice, kundi i-adjust ito base sa kondisyon mo. Pagdating sa herbal, maging mapanuri. Hindi lahat ng natural ay automatic na safe. May mga halamang gamot na may benepisyo, pero mayroon ding maaaring makasama kung mali ang paggamit o sobra ang dami. Ang pinakamahalagang prinsipyo ay ito. Ang herbal ay suporta, hindi kapalit ng tamang medical care. Isa rin sa pinakamalaking bagay na madalas nakakaligtaan ay ang paggamit ng gamot. Maraming tao ang basta-basta umiinom ng pain relievers, antibiotics, o iba pang gamot ng walang gabay ng doktor. Hindi nila alam na ang kidneys ang isa sa pinakaapektado sa ganitong gawain. Ang ilang pain relievers, kapag inabuso, ay maaaring magdulot ng permanenteng damage sa kidneys. Kaya kung may iniinom kang gamot ng regular, siguraduhin mong alam mo kung paano ito nakakaapekto sa katawan mo. At huwag mong kalimutan ang koneksyon ng kidneys sa ibang kondisyon, lalo na ang diabetes at hypertension. Ang dalawang ito ang pangunahing sanhi ng kidney failure sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Kung mataas ang blood sugar mo, unti-unting nasisira ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidneys. Kung mataas naman ang blood pressure, parang patuloy na binubugbog ang filtration system ng kidneys. Kaya ang pagkontrol ng dalawang ito ay hindi lang para sa puso o dugo, ito ay direktang proteksyon sa kidneys. Ang ehersisyo at tulog ay dalawa ring aspeto na madalas minamaliit. Hindi mo kailangang maging atleta para maprotektahan ang kidneys mo, kahit simpleng paglalakad araw-araw ay malaking tulong na. Ang movement ay nagpapabuti ng blood circulation na mahalaga para sa proper kidney function, samantalang ang sapat na tulog ay nagbibigay ng oras sa katawan para mag-repair at mag-regenerate. At isang simpleng bagay na madalas nakakalimutan, huwag pigilan ang ihi. Maaaring maliit na bagay ito, pero kapag naging habit, maaari itong magdulot ng long-term problems tulad ng infection at bladder dysfunction na maaaring makaapekto rin sa kidneys. Sa kabuuan ng lahat ng ito, makikita mo na ang kalusugan ng kidneys ay hindi tungkol sa isang malaking pagbabago. Ito ay tungkol sa consistency sa maliliit na bagay. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang araw. Ang mahalaga ay magsimula ka kahit sa maliit. Uminom ka ng tubig ng mas regular, bawasan mo ng kaunti ang asin, magdagdag ka ng gulay sa pagkain mo, pakinggan mo ang katawan mo kapag may kakaiba kang nararamdaman. Dahil sa huli, ang pinakamalaking kalaban ng kalusugan ay hindi kakulangan ng impormasyon, kundi ang pagwawalang bahala sa mga bagay na alam na natin. At ngayon, na alam mo na ang mga ito, nasa iyo na ang susunod na hakbang. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka sa video na ito, isang bagay na hindi mo pa naririnig dati, o isang bagay na magbabago ng paraan ng pagtingin mo sa kalusugan, i-like mo ang video na ito para mas marami pang tao ang maabot ng impormasyong ito. Mag-comment ka rin kung may mga sintomas kang gusto mong mas maintindihan, o kung may mga tanong ka tungkol sa kidney health. Ang bawat comment mo ay maaaring makatulong hindi lang sa'yo, kundi pati sa ibang taong may parehong concern. At kung gusto mong patuloy na matuto ng mga praktikal, madaling maintindihan, at makakatulong sa pang-araw-araw mong kalusugan, mag-subscribe ka sa channel na ito.
Dahil ang kaalaman ay hindi lang kapangyarihan, ito ang unang hakbang para mapanatili mo ang iyong kalusugan, maiwasan ang sakit, at mabigyan ng mas mahabang, mas maayos na buhay ang sarili mo at ang pamilya mo. Ang katawan mo ay patuloy na nagsasalita. Ngayon, handa ka na bang makinig?